bago ko puntahan yung isang fancier na idol natin, tinignan ko muna kung ano yung nagpapanalo sa kanya. Kasi pagdating sa training, dyan ako mahigpit eh. Hindi po pwede sa akin yung okay na eh. Kailangan sigurado. Hindi ko tinitipid sa recovery ibon eh. Kasi nandyan ang buhay natin. Gamit ko multivitamins, nandyan yung Belgavion, Superbit, ngayon yung tinatawag nilang pabaon. Sir Jeffrey, pwedeng makahingi kami ng tips about sa breeding sa'yo dito. Paano ka magpares ng mga ibon mo? Anong mga pinagbabasihan mo? Actually sa akin, kung tatanong mo regarding sa breeding, kailangan sa ibon, nandun na yung pagiging winning line, nandun na sa dugo niya. Hindi man winner, producer, or kapatid ng winner. Yun, tapos cross ko sa ibang kapatid ng winner. Kasi marami ako din sa akin, para sa akin marami kasi akong pamilya ng winner. Ayun, sila na nagpinagbabangga ako. Tapos, pagpili naman ng ibon, nandun, siyempre, kailangan magkakontra. Ibig sabihin magkakontra, isang malaki, isang maliit. Huwag yung pares malaki. Kailangan yung eyesight nila magkaiba. Ganun lang. Tapos yun, basta kailangan healthy. Sa condition dapat ang breeder. Pagdating sa breeding, sir, sa mga inakay, anong mga binibigay mong supplements? Nagbibigay lang ako victory. Pero pag mga 10 days to 15 days na. Yun. Araw-araw, sir? Oo, minsan, pag sinisipan, nabibigyan natin. Pagka nakatutok tayo sa breeding, pag may time na bibigyan. Basta kailangan, lagi lang sila may grits, mineral, patuka. Kailangan pag may nakay kasi, ako pag may nakay, 3 to 4 times of feeding. Tapos tubig, laging fresh, gano'n. Tapos sir, bago mo i-breed yung mga breeder mo, paano ka pala mag-prepare ng mga breeder? Actually, sa akin gano'n lang, flashing, tulad din ng delousing, paligo, purga, gano'n lang din. Tapos vitamins, probiotic, basta ako, diskarte ko kasi, hanggat maaari, ayoko nga mag-antibiotic kung kinakailangan. Kailangan puro probiotic. Kasi yun ang natutunan ko sa mga idol natin. Ayun, saka minsan, ako, pagdating sa ganyang breeding, malikot din ako minsan. Minsan, nag-iikot ako ng breeding. Maliban na kumakatuwaan ko isang pares na sila uli. Pero kadalasan, iba-ibang pares. Rumble, para malaman natin talaga kung sino yung magiging producer. Hindi porket produce siya ngayon, magpuproduce siya ulit sa susunod. Kaya, kailangan ikot din. Kaya nga doon natanggal yung ibang breeder ko eh. Bakit dati sir marami kang bloodline na hawak? Actually, marami talaga. Nagsimula ako niyan talagang sa madalit sabi, nakapital tayo. Sa kasamaan pala, yung iba nanalo, nagpanalo, yung iba hindi. Kaya yung iba, kahit binili natin ng mahal, obliga tayo tapon. Ngayon natira na lang yung mga gumalaw sa loob niyo sir? Yun naman talaga dapat. Makontento tayo kung ano yung gumagalaw. Alam nga naman pagtuunan pa natin yung hindi gumagalaw, dito na tayo sa gumagalaw. Yan, maraming salamat po Sir Jeffrey. Yan sir, ano namang may bibigay mong payo sa mga viewers natin dyan sa pagpili ng gagawin nilang breeder? Para sa akin, kung ako tatanungin mo, kailangan, pag kukuha ka ng breeder, unang-una, tignan mo yung bloodline. Punta ka sa isang reliable na fancier, yung nananalo. Hindi yung nananalo sa Facebook, nananalo sa kwento. Yung talaga makikita mo sa resulta. Ngayon, kasi nung nag-acquire niyan, bago ako bumili ng breeder, bago ko puntahan yung isang fancier na idol natin, tinignan ko muna kung ano yung nagpapanalo sa kanya. Ngayon, nung nalaman ko kung ano yung nagpapanalo sa kanya, yun ang pinilit kong bilhin na makuha. Para, kumbaga, shortcut na kagad. Nandun na kagad tayo sa pamilya ng winning line. Kumbaga, ma-firman natin, swerte na lang hintay natin. Tapos, siyempre, kailangan, doon pa rin papasok yung kailangan healthy, quality bloodlines, as much as possible, walang deformities or yung pampintas, sa madalit sabi. Mas maganda kung sa mata mo 99%, mas maganda. Ang para sa akin, kung tatanungin mo ako, ang pagkakalapati parang negosyo. Kailangan mo mag-invest. Hindi pwedeng pag nag-alaga kay panalo ka agad. Maliban na lang, talaga naman dumarating yung point na nananalo, pero iba pa rin yung mag-i-invest ka. Iba yung lagi kang, kumbaga, upgraded ba. Mahirap din kasi na pag-iiwanan. Minsan, kailangan mo na rin magdagdag, di ko naman sinabing magpalit, magdagdag lang. Ganun. Kailangan upgrade din pag may pagkakataon.
Saka kailangan, kung ano yung winner, yun ang pukusan natin. Huwag natin pukusan yung old, kahit magaling kay Big Loop na hindi naman natin napaproduce. Mas tutukan natin kung ano yung consistent na nanalo sa loop natin. Yun. Ayan, maraming salamat po, Sir Jeffrey. Sir Jeffrey, pagdating naman sa mga ibon nyo na pangkarera, bago sumabak yung derby, anong ginagawa mong preparation sa mga ibon mo? Actually, pag gano'n naman, ano lang, purga, paligo. Pero sa ngayon, hindi na ako nagpapaligo. Nag-i-spray na lang tayo sa balaybo pang anti-mice and lice. Minsan, patanggal lang kuto. Spray na lang para hindi na sila may stress. Kasi meron naman tayong batsyad sa loop eh. O yun, purga. Basta kailangan 1 month before derby, purga tayo para talagang malinis. Anong gamit mo, sir, na pang-spray? Actually, ito, kay Sir Manigo, Victory. Oo, ito mga kalapatid. So, pang-spray lang sa pakpak ko. Ilang beses mo gamit? Kasi ako, depende naman kasi ako madalas ako magpaligo. Basta ako, nung pagkapurga niyan, diretso spray na siya. Kasi para isang hawak lang sa ibon eh. Iniiwasan ko kasi yung stress eh, lalo na pag malapit na derby. Ayan lang, ito, spray. Dalaw, pakpak, tapos sa batok. Tigi-tigisa lang, sir. Depend, kadalasan dalawa. Kasi gusto ko malagyan lahat eh. Para kung talagang merong insekto mo, matay. Yan, ito mga kalapatid, sa mga gustong sumubo ko. Ito pala mga sikreto ni Sir talagang dito. nawawala ang mga kuto dyan. Tapos na, pag ligo, ayun, diretso lang, training proper. Kasi pagdating sa training, dyan ako mahigpit eh. Hindi po pwede sa akin yung okay na eh. Kailangan sigurado. Bakit, sir, anong diskarte mo dito, sir, pag derby na? Kasi ako, hard training ako pagdating ng derby. Minsan, pag walang training ang track, ako mismo, self-toss. Nagpapatos ako ng ibon, single toss. Every Tuesday, Wednesday, Thursday. Friday lang pinakapahinga niya. Anong oras yung toss nyo, sir? Ako kasi ang diskarte. Kumbaga, inaalam ko kung saan yung release site. Alam mo, para tatansyahin mo lang kung anong oras kaya dadaan dito yung ibon, ganong oras ko siya pinawawalan. Para magpahirapan man, at least, magawi doon yung ibon natin. At least kaya niya ng diretso yun siguro para sa akin, kaya landmark na sa kanya yun eh. Wala, tapos, kailangan, siyempre, yung kaakibat nun, recovery. Pagdating kasi sa recovery, diyan pumapasok ang gastos. Diyan ako mas magastos. Pag-aabangan, sir, anong mga madalas mong pampasalubong sa kanila na sa halo sa tubig? Sa akin, electrolytes lang, tulad niya mga glucose. Pero pagka derby na, Belgasol na. Belgasol lang, hindi ko tinitipid sa recovery ibon. Kasi nandiyan ang buhay natin. Kailangan, Monday pa lang, hanggat maaari, kaya na nila lumipad. Yan, maraming salamat po, Sir Jeffrey. Pero dito po, sir, sa loop mo, anong mga gamit mong supplements pag derby na? Sa supplements ko kasi minsan nakadepende sa ibon. Kasi kadalasan, sa sistema ko nakapasok, kailangan, pinapay ko multivitamins. Ang gamit ko multivitamins, nandiyan yung Belgavion, Superbit, ngayon yung tinatawag nilang pabaon, Supra, tapos Belgasol, tapos ang di nawawala, Victory pills natin, digestion yan. Yan kayo malakas na supplements. Oo, parang Sabado lang yata hindi ako nagbibigay niyan eh. Pag derby na, sir. Oo, kasi kailangan, bago umalis, arrival, yan, Lunes, dire-diretso, tas habang nagtutos ako, nagbibigay ako. Ayan, maraming salamat po, sir. Yan, Sir Jeffrey, tingin mo ano yung pinakang-importante sa pagkakalapati para manalo? Siyempre, unang-una, kailangan, nandyan, may magandang bloodline, proper handling or proper condition. Siyempre, ang hindi mo mawala, swerte. Yan ang importante sa lahat eh. Di bali lang magkulang basta may swerte ka. Para sa akin ha. Tapos, kailangan masipag ka. Kailangan ang ibon mo hanggat maaari, tutukan, ikaw mismo, para nakikita mo kung pagdating ng ibon, ano kailangan. Saka dapat lahat pinag-aaralan. Yung gamot, kailangan hindi pwedeng sinabi ganito painom mo, ganito ipapainom. Kailangan alamin mo kung ano magiging epekto sa ibon mo pag binigay mo. Kailangan malawak din ang pag-iisip mo. Hindi yung porkot sinabi ng ganito, gagamitin mo. Tignan mo, baka mamaya parehas na pala yung ginagamit mo, magkaiba lang ng brand. Yun lang sa akin, kailangan huwag gamit ng gamit. Alamin mo kung ano yung gamot na ipapasok mo sa sistema mo at pag-aralan mo kung may maganda maidudulot. Saka dito sa amin, pagdating kasi ng, hindi ko naman sinasabing ako ang pinuno Ano kami, pagdating sa toss ng pre-toss conditioning ng derby,
ano kami, hindi lang ako, ano kami, we toss as one, sa madalit sabi nga ba. Kumaga, sama-sama. Meron kaming crates dyan na lahat ng kaibigan natin, sabay-sabay kami magtutos. Tapos may isang taong magdadala doon, mag-release. Kaya, maganda yung, meron kasi kami tinatawag dito na grupo Team Mapulang Lupa, sa madalit sabi. Yan, maraming salamat, sir. Yan, sir, ikaw, ano naman mabibigay mong payo sa mga viewers natin dyan na hindi pa pinapaalad sa karera? Ay, sa akin, huwag lang kayo mawawala ng pag-asa. Try and try. Yun lang naman eh. Pero pag naramdaman nyo na once, twice, thrice, hindi na nanalo, mag-isip-isip na rin kayo. Tignan nyo kung anong problema. Baka mamaya, wala sa ibon, nasa inyo. Tignan mo rin, baka nasa ibon na talaga. Kung sa tingin nyo naman na walang mali, eh, mag-isip-isip na lang kayo. Wala akong sinabing ano, basta mag-isip na lang kayo pag 3 taon, hindi kayo nagpalit ng bloodline. Kasi tulad nga sabi ko, kailangan minsan, huwag lang tayo umasa sa swerte. Kailangan may tulong din tayo. Yun. Yan, maraming salamat, sir. Yan, sir, tingin mo gaano kasaya sa pagkakalapati? Eh, masaya kasi stress reliever natin yan. Ako, sa totoo lang, wala kasi ako lokman. Ito na lang nagiging papawis ko eh. Pag-gising ko, tanghali. Yan, kahit tanghali tapat, nagkukod ka ng dumi dyan. Papakain, obligado kang gumising ng maga, papaikot. Hapon, papakain, gano'n lang. Kaya malaki na tulong sa kahit pa paano, yung stress reliever natin, minsan hindi natin nawawala yung stress sa sarili natin eh. Kasi minsan may mga problema rin tayo sa bahay, kahit pa paano dito nakakalimot tayo. Ayun lang ang para sa akin. Masaya. Uli, ako nga po pala si Jeffrey Francisco, ang pigeon fancier ng Valenzuela. I love this game. Yon, maraming salamat sa patuloy yung suporta mga kalapatid. Siyempre maraming salamat din kay Boss Jeffrey. Welcome. Yan, sa pagulak na makapag-love visits sa kanya. Yan, sir, baka pala may mga gusto kang i-shoutout dyan. Shoutout nga pala sa BBC Team Mapulang Lupa, especially sa mga tropa natin dyan. Shoutout sa inyo lahat. Hopefully, manalo tayo uli ngayon. Yon, shoutout sa inyo lahat at siyempre shoutout din sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta dyan at abangan nyo pa yung mga susunod kong follow visit sa iyo na keep watching and God bless you all. Thank you.